Magandang araw po. Ako po yung magkikwento patungkol dito sa Labor Reform Initiatives or LRI. Ano nga po ba itong LRI? Ano nga po ba ang layunin nito? Ano po ba ang magiging kapakinabangan nito para sa mga katulad po nating mga expatriate workers dito sa gitnang silangan, partikular na dito sa bansang Saudi Arabia? Umpisahan po natin dito sa table of contents. Yung overview patungkol po rito sa LRI, Employee Mobility Service, Exit and Re-entry Visa, Exit Visa Service. Disclaimer lang po hindi po tayo expert sa pagpapaliwanag susubukan lang po natin sa abot ng ating makakaya kung ano yung mga kapakipakinabang na pwede nating malaman at pwede ko ring maipaliwanag sa pinaka mabilis na paraan. Under the overview itong Labor Reform Initiative, it is a part of National Transformation Program that initiates an aim to support the ministry's vision to create attractive labor market, empower and develop human resources, improve the working environment in the Kingdom of Saudi Arabia. So yung research and studies po na to, nilahukan po ng MOI, ng NIC, ng CSC, at ng mga private sector representatives. Naging mabusisi po talaga ang pagbalangkas nitong LRI para sa kapakanan ng parehong partido na ating mga empleyado at ng mga employer. Ito po yung tatlong pinakapangunahing characteristics o major features po ng LRI. Ito pong employee mobility, automatic exit and re-entry visa, automatic exit visa o yung final exit. Umpisahan po natin sa employee mobility. So from the word mobility, sa Tagalog, paano ba to? Pinakamadali o mabilis na kumilos o makakilos, makagalaw, ganyan. So to move quickly and easily, kumbaga. Sa employee mobility, meron pong pinaka target group dito. Ang empleyado, yung current employer at yung new employer. Dito po sa serbisyong ito, it allows expatriate workers to transfer jobs between private sectors establishment according to specific regulations that consider the contractual rights of both parties and the terms of the contract between the employer and the expatriate worker. Sa serbisyong po ito, tayo po'y binibigyan ng kalayaan na makalipat agad ng trabaho sa pinakamadaling paraan. So, ito po'y nagbibigay daan sa ating mga dayuhang manggagawa na makalipat agad. So, may mga tuntunin at kondisyon po ito. Meron po itong paraan para sa aplikasyon ng serbisyong ito. Unang-una po dyan, yung bago nating employer, sila po yung mag-a-apply or magpo-post doon sa Kiwa portal para sa job offer na doon po sa serbisyo nung kukunin nilang expatriate worker. At pagkatapos pong mag-post ng job offer ng bagong employer doon sa Kiwa portal, i-verify din po yun. And then, let's say parang i-evaluate kung nasusunod ba yung mga tuntunin at kondisyon na inilatag ng new employer para sa kukuning bagong expatriate worker. So matapos nga pong ma-verify yan, tayo po na expatriate na i-hire ng bagong employer, makakatanggap po tayo notification mula po sa verification ng Kiwa portal. Yung new employer sa atin at tayong expatriate worker ay qualified din po para sa new employer. And at the same time din po, yung current employer natin, ino-notify din po. Kapag na-notify na po yung current employer natin, dyan na po papasok yung grace period na kailangan din natin pong i-render sa current employer natin bago tayo
tuluyang pumunta doon sa ating new employer. I am not sure for the grace period, pero maglalaro sigurado ito sa 2 to 3 months. Kung meron pong paraan ng aplikasyon sa serbisyong yan, meron din pong condition para sa serbisyong yan. Ito po yung eligibility condition para sa isang expatriate workers at para sa isang new employer. So kailangan po nating ma-meet itong eligibility condition na hinihingi po. So una, kailangan po the worker must be an expatriate that is working under the Saudi labor system. So since legal naman po yung pagpasok natin, legal naman po tayo nagtatrabaho. So we're working under the Saudi labor system. Number 2, the worker must complete a total of 1 calendar year of service for the current employer beginning from the date of entry to the kingdom. So ibig sabihin, kailangan makabuo po muna tayo ng 1 taon dito sa current employer po natin bago tayo lumipat ng ibang new employer. Tulad din po ng nasabi ko kanina lang, so yung employee o yung new employer kailangan po na lagay po siya or mag-post po siya ng job offer para sa iyo doon sa Kiwa portal na siya namang ipipresent mo sa current employer mo. When the time na magbibigay ka ng notice sa kanila na magta-transfer ka doon sa new employer. Upang para ma-meet po natin yung number 5. Ano po ba yung number 5? The worker must submit a notice of the transfer request to the current employer, taking into consideration the notice period. So tulad din po ng nabanggit ko na kanina, and I am not sure din po kung ano yung existing ninyo, no? Pero ito po yung maglalaro. Ang grace period po talaga nasa 2 to 3 months eh. Yan po yung notice period na kailangan natin i-consider. So depende na po yan kung ano yung existing na policy dyan sa inyong company. Kung meron pong eligibility condition for expatriate workers, meron din pong eligibility condition to request the transfer of expatriate workers sa new employer. So ito po yung una, sila ba eligible to obtain visas as per applicable regulation? Kung nagko-comply po ba sila sa Wage Protection System Regulation? Nagko-comply din po ba sila sa Electronic Contract Registration Program? Nagko-comply din po ba sila sa Self-Evaluation Program? Sa portion po na ito, Human Resources and Social Development po yung magbe-verify nito. Sa side po natin, makikita naman natin ito when the job offer galing po sa new employer na i-represent po nila sa atin. So kung maganda yung job offer, nandito po lahat, nag-comply po lahat na to, mas maganda para sa kapakanan natin at masisigurong isang patas na kontrata para sa atin. Sa kabilang banda, makikilala din yung reputasyon ng employer kung maayos at okay lahat, nagko-comply siya sa lahat ng ito. Yung pangalawang features po ng LRI ay automatic exit and re-entry visa. Napakalaking bagay po nito para sa atin, itong automatic exit and re-entry visa na to. Sa target group, sa atin po mga expatriate workers. Para po sa atin din talaga ito. It is enable expatriate workers to exit and re-enter the kingdom during the contract's validity period by submitting an e-application through the Abshares platform. Sa simpleng pagkakaintindi ko po pwede po tayong kumuha ng exit and re-entry kahit po valid yung contract natin o hindi pa natin tapos yung kontrata natin. So bakit parang magiging favorable para sa atin po ito? Lagyan po natin o bigyan po natin ng isang senaryo. Kung halimbawa po gusto po nating pumunta ng Bahrain, pumunta ng Dubai, let's say itong Ramadan holiday mahaba-haba, Hajj holiday mahaba-haba, medyo mapera ka po o di gusto mong pumunta ng
Dubai, ng Bahrain para lang maggala during holiday. So ito po, pwedeng maging right avenue para sa mga iba pong activity na gusto natin gawin during long holidays. And I don't know how to say it, kung maganda bang idea, no? Doon sa mga may planong mag-apply pang cross country, kalimitan sa Dubai. So, pwedeng gawin din natin itong ganitong serbisyo, ano? Mapapakinabangan po natin itong serbisyo na to. Pero hindi po ibig sabihin yan na kapag ginawa po ninyo ngayon o nag-file po kayo ng exit re-entry sa AbShare, bukas automatic pwede na agad. So hindi po. Sa nalaman ko at narinig ko po galing from the Philippine Embassy, meron din pong 10 days grace period na nakaalat din po dito. Ibig sabihin, kung may plano kang mag-Dubai o mag-Bahrain, kung ano yung mga plano mong gawin doon, tapos magpapay ka ng exit re-entry, so plan ahead, at least mga 1 month o 2 months pa. So plan ahead, nang sa ganon, yung 10 days grace period, sa pool mo pa rin kung ano man yung magiging problema nun. Kasi sa sistemang yan, bibigyan po yung employer or yung current employer natin ng 10 days para mag-object o mag-comment doon sa pinail natin na exit re-entry. And then pagkatapos po niyan, let's say wala silang objection, o kaya keber lang, in-ignore nila. So after that 10 days, in-ignore din nila yan, hindi sila nag-object kahit gusto nilang mag-object. After 5 days din po niyan, assuming na approve po yan. So totally parang sabihin lang natin 15 days ganon. Yan po ay base sa narinig ko po sa mga ilang vloggers din po na kausap ang Philippine Embassy. So uulitin ko po, hindi po ito instant noodles na automatic agad maluluto, no? So meron pong 10 days grace period na ibibigay para sa current employer, nang sa ganon makapag-object sila or makapag-comment sila bago i-approve yun. Kung i-ignore po nila pagkatapos ng 10 days bilang ng 5 araw, assuming approve po yan. So tandaan po natin na sa bawat aplikasyon, hindi po nawawala ang conditions how to obtain the service. So ito po yun. Para sa serbisyo ng exit re-entry visa, may 6 na kondisyones. So number 1 condition, the worker must be an expatriate that is working under the Saudi labor system. So check po kung tayo po legal. 2, the worker must have a valid residency visa. Since meron po tayong ikama valid, check po yan. 3, the worker must have a duly attested employment contract. So automatic check din po ito dahil meron tayong residency visa. So meron po tayong employment contract. Then ito po yung kailangan nating paghandaan din, kasi atin po yung tayo po yung magbabayad nun. Then 5, the expatriate worker must not have any outstanding fees or fines. And 6, the worker must declare to the AbShare portal that they fully understand the measures entailed by their failure to return before the leave period approved by the employer's end. So bibigyan din ko lang po rito ang failure to return before the leave period approved. Ganito po yan. Bigyan natin ng senaryo. Kung ikaw po ay napasarap sa Bahrain, napasarap sa Dubai at halos ayaw mo nang bumalik ng Saudi, so may consequences po yan. So kapag hindi po tayo bumalik doon sa itinakdang period na dapat sana'y makabalik agad tayo at di po natin nagawa, mababan po tayo. Ulitin ko po, mababan po tayo. Kaya nga po sinasabi rito na they fully understand the measures entailed. Kaya dapat talaga lagi nating unawain, basahin,
Lahat po ng kaakibat na responsibilidad ng gagawin nating hakbang. So ito po yung mga madalas na katanungan, ano, para hindi po mukhang fake news yun. So ito po dito, sinagot yan. So how can I apply for the automatic exit and re-entry visa service? So you can apply to receive the service through the AppShare portal. Then pangalawa, will the employer bear the cost incurred by the expatriate workers exit and re-entry visa application? So maliwanag po, ito po yun. No, the employer does not bear the cost of the workers automatic exit and re-entry request. Automatic exit and re-entry request. So again, tayo po yung magbabayad yan. Atin pong gastos yan. So kung nandun ka na sa Dubai, nandun ka na sa Bahrain, nag-aalala ka na baka i-cancel ng ng employer ko yung valid visa ko, valid exit visa ko, So hindi po nila magagawa yon kasi maliwanag po ang 3, hindi po the employer is not entitled to cancel the workers valid automatic exit and re-entry visa. So sa pang-4, ikaw lamang po ang may kakayahan. Can an expatriate worker apply for an automatic exit and re-entry visa for their dependent? So para po ito sa mga dependent. So kung naka-family status ka, yan yata yung dependents eh. So yan ang pagkakaintindi ko. So tulad din po ng nasabi ko kanina na mababan kayo pag hindi kayo sumunod sa tamang pagbalik ninyo. Ito po yung number 6. What are the measures to be taken against expatriate workers who live and fail to come back to resume their contractual service term? So, the applicable penalties for breaching the contract will be implemented. So, yung will be implemented po, sa pagkakaalam ko, yan nga po, mababan po kayo. Kapag hindi po kayo bumalik sa tamang oras o araw na itinakda. Yung huling bahagi, itong automatic exit visa or yung final exit visa, hindi po kaila sa atin na marami pong struggle pa rin hanggang ngayon, lalo na yung mga mahihigpit na employer, halos ayaw ka nang paalisin o pauwiin na kahit uwi ka na, sasabihin wala ka pang kapalit. So ito po yung binalangkas para sa mga ganyang alibay, automatic exit visa. So kung bakit? It allows expatriate workers to exit the kingdom during the contract validity period or after it expire by submitting an e-application through the AppShare portal. So kahit may valid pa po yung kontrata natin, pwede na po tayong mag-file ng final exit through App. So ang maliwanag din po dito, ang grace period nito, lagi po nating isa sa alang-alang yan, 60 to 90 days. Dahil wala po talagang instant noodles pagdating sa ganito. Kaya naman po kung may mga amo kayo na ayaw kayong pauwiin, alam nyo naman, meron na kayong itong AppShare account, so pwede na po kayong doon mag-file and then magno-notify na lang din po yun sa amo ninyo. But taking into consideration po na talagang kailangan i-render po natin yung 60 to 90 days, depende po kung ano yung structure ng HR o yung policy ng company ninyo patungkol po dyan sa grace period na yan. So sa mga kabayan, wag na po tayong mag-isip na tumakas kung sakaling mahigpit yung amo at ayaw tayong pauwiin kahit uwing-uwi na tayo. So wag po natin gagawin na yon dahil dito mas naging flexible. Kumbaga mas nakahinga ng maluwag yung sistema nila kumpara doon sa naunang sistema, Kaya sana mabawasan yung hurog o yung mga takas sa ganitong paraan. Sabagay, may mga kanya-kanya kasing aspeto yan, kung bakit may mga tumatakas. So, doon sa point naman na pahirapan yung pag-exit dahil may mga amo, employer na nag-aalibay na hirap makakuha ng tao. So, ito po yung isang paraan. Yung kayo po mismo yung mag-file ng final exit through AppShare o doon sa e-portal,
Konting recap sa kabuuan po. Kumbaga sa general overview po natin, ang pinakalayunin talaga ay pagandahin ng ugnayan ng kontrata sa pagitan nating mga manggagawa at employer. Alinsunod siyempre sa pinahihintulutang batas paggawa dito sa Saudi Arabia. Sa ganitong paraan, pinalalakas nito ang panghihikayat at pagiging competitive. At syempre, hindi lang yan, may suporta sa ekonomiya to create flexible and professional job market. At para bigyan din po ng kakayahan ng bawat partido sa pagitan nating mga empleyado at employer na maisulong yung interes ng bawat isa. Yan po yung maliwanag na layunin, At ang maliwanag din po na kaya nitong ibigay sa atin ay yung serbisyong mapaganda yung ugnayan ng kontrata natin. Para wala na yung mga switching contract na yan. Sana, Lalo na yung suporta din po sa paglipat ng trabaho. Yung pangangasiwa sa proseso ng exit at re-entry visa. Sa pangangasiwa din ng proseso ng final exit visa. Hindi na po magiging pahirapan. At bago ko nga po pala tapusin din tong kwento ko, medyo papasadahan natin ng kaunti yung mga naririnig natin. May mga kaibigan tayo, mga kakilala tayo, o kahit yung mga mismong lokal na nagsasabi sa atin na madali na lang daw lumipat. So, hindi naman literal talagang ganun kadali, Hindi rin ganun na ganun pa kahigpit. As long as na mamimit po natin yung mga terms and condition na nilatag po ng LRA dito, so wala pong magiging problema. Pero papasadahan lang po natin itong conditions under which expatriates worker are entitled to employee transfer without condition. So kung magiging madali na yung paglipat, ay may mas magiging madali pa po pala kung pasok ka sa 7 kategoryang ito, Kung yung sitwasyon po ninyo ay naandito sa 7 kategoryang ito. So una po, if you're having no registered contract, taking into consideration that the contract registration deadline is 3 months from the worker's date of entry to the kingdom. So, kung ikaw po ay baguhan, kararating lang dito sa Saudi, and then, pagkatapos ng 3 months na deadline, wala pa pong kontrata na nakaregister sa inyo, o hindi pa po kayo binibigyan, wala pang naging final na pinapipirmahan sa inyo, therefore, you are entitled to transfer without conditions. Number 2, if you are not receiving a salary for 3 consecutive months. So grabe na pong delay sigurado yan, consecutive months, 3 months, so hindi na po biro. Then kung nasa ganitong sitwasyon po kayo, then you are entitled to transfer without conditions. Number 3, if the employer is absent due to travel, imprisonment, death, or any other reason. Medyo broad yung any other reason at saka yung absent due to travel, Pero pasimplihin po natin sa isang maikling senaryo na lang. Absent due to travel, let's say yung employer mo nag-migrate na sa Italy o sa Amerika. So parang ganun, Kasi wala na siya physically. So parang masasabi natin parang inabandon na. Then you are entitled to transfer without conditions. Number 4, if the expatriate worker's work permit or visa expires, so you are entitled to transfer without conditions. Number 5, if the worker reports a commercial cover-up by the employer, provided the worker is not involved. So, kung ikaw yung worker, ikaw yung nagsumbong sa naging katiwalian ng employer mo at hindi ka sangkot doon, then you are entitled to transfer without conditions. Number 6, if a labor dispute arises between the worker and the employer or his representative fails to attend to litigation hearings at any judicial level despite being notified
of the hearing dates or not attending 2 of the amicable settlements hearings. Pag hindi sila nagpakita sa'yo, 2 hearing, so kahit na sinong representative nila at hindi pumunta, so you are entitled to transfer without condition. And then ito yung pang-7 na syempre nakakatuwa kung talagang willing ka nang umalis. Yung current employer mo ay i-approve yung pagta-transfer mo. So sino bang hindi matutuwa kung hindi ka na masaya? So bakit ka papipilitin? At binigyan ka na ng kalayaang lumigaya sa piling ng ibang employer. O, di ba? Masaya yon. So, kabuuan po, ito yung 7 kondisyon na you are entitled to transfer without hindrance, no? At sa dulo, idadagdag ko po dito na yung mga hindi pa po talaga kasali, no, sa LRI na makikinabang. Yung mga family driver, household service worker, at yung mga gardener. So sana po mapasama sila, mapabilang sila. Kasi kung titingnan po natin yung kabuuan ng pagbalangkas ng LRI, talagang it is more on labor disputes. Napakalaking pabor po nito doon sa mga may labor dispute. Sila po yung talagang nagdarasal na sana maresolba ang lahat ng labor disputes. At hindi din naman po kaila sa atin na ang mga driver, household service worker, o yung mga gardener, ito po yung mga vulnerable sector pagdating po sa labor disputes. Sana po at naway mapabilang din po sila na maka-avail sa ganitong serbisyo. At yun lamang po, no? Sana pagpasensya nyo na rin po yung mga mali-mali kong nasabi. Hindi naman po tayo masyadong magaling, kaya nga po doon sa mga sa disclaimer lang po, no? Just correct me na lang kung ano yung mga hindi tumama sa nasabi ko. So just comment down below para ma-inform din po ako na ano yung mali sa mga nasabi ko. At dito ko na rin po tatapusin ang mahaba-habang kwento ko. Maraming pong salamat. Mabuhay po tayo. At dalaygon ang Diyos